Kung ikaw ay may dinedate ngayon at nakikita mo na sobrang bait niya, sobrang sweet niya, maalaga, yun bang parang too good to be true? Ganun yung nararamdaman mo. Tapos parang may doubt ka na totoo ba ito? Di ba? Talagang totoo kaya itong pinapakita niya sa akin? Tandaan nyo na hindi lahat ng toxic na relationship ay nagsimula ng toxic kaagad. Minsan, nagsisimula yan sa sobrang gandang relasyon, sobrang perfect. Hindi mo napansin o hindi mo napapansin na yung sobrang ganda pala ng pinapakita sa'yo ang magdadala ng gulo sa puso mo at sa buhay mo. Dahil ang narcissist ay pinakamabait sa umpisa. At yan ay hindi ka agad nakikita. Kaya kung ikaw ay nasa dating stage pa lang, o may kausap, o may ka-date pa lang at sisimulan pa lang na magkita kayo, o bagong relasyon, samahan nyo ako dahil sa video na ito ay malalaman nyo ang mga senyales na baka narcissist na pala ang ka-date mo. So para hanggat maaga ay makaiwas ka sa napakalaking problema na idudulot nito sa'yo. Ayan, welcome or welcome back po sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa mga nanonood po sa akin dyan, maraming salamat po mula sa aking puso kasi yung iba dyan talagang nanonood ng isang video and then another video. Maraming salamat po sa suporta nyo. Meron pa nga dyan nagsabi na lahat ng video ko ay napanood na niya. Thank you so much. Lalong-lalo na po sa tiwala ninyo. Ayan, shoutout po muli, ito na isa pa to, si Nicole at si Ivy from Japan. Lahat halos ng video ko ay pinapanood. Shoutout na rin kay Diana Joy San Juan at ganun din kay Jovi Dumaraog. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. Okay, maganda ang topic natin ngayon kasi actually ito kasi kapag hindi nyo to kaagad napansin at pinapasok nyo to sa buhay nyo, ay nako, good luck na lang talaga sa inyo ha. Kasi ang narcissistic relationship, hindi ito biglaan, hindi ito magiging toxic na kaagad ng relasyon nyo. Ito ay dahan-dahan. Dahan-dahan tong nabubuo habang ikaw ay nahuhulog sa bitag. Parang bitag to. Kapag narcissist yung tao na kadate mo at papapasukin mo sa buhay mo, para kang pumasok sa isang bitag, di ba? Pero kung alam mo ang mga senyales ng isang narcissist na lalaki, ay makikita mo ito during dating pa lang. Kaya malaki ang posibilidad na makaiwas ka, na makapasok ka sa bitag, na magkaroon ka ng karelasyon na isang narcissist. Napakasakit sa ulo po nito. Kaya ito ituturo natin na sa dating pa lang, makita nyo na itong red flag na to, mag-isip-isip na kayo, okay? Kaya kailangan kayong mga kababaihan, lalo na mga kabataan, talasan ninyo ang inyong pakiramdam at gamitin ninyo ang mga talino ninyo sa pagpili ng makakasama nyo sa buhay, yung sinong papapasukin nyo sa buhay nyo. Kasi kung hindi mo mapapansin ang mga senyales na ito, baka huli na ang lahat, tsaka ka pa aatras. Paano? Emotionally attached ka na, di ba? Tsaka mo marirealize o tatanggapin na oo nga, narcissist siya. Dapat pala, hindi ko siya tinanggap. Kaso huli na ang lahat. Masyado ka nang attached. Di ba? Nahulog ka na sa bitag. So, paano mangyayari ngayon yan? Puso na ang gagamitin mo sa mga desisyon mo. Hindi mo na gagamitin ang utak mo. Kailan mo gagamitin ang utak mo? Pag huli na ang lahat, masyado ka nang nasagad, masyado ka nang napagod sa relasyon na yan. Nasayang na mga panahon, nasayang lahat ng effort, di ba? Dito, magbibigay tayo ng mga senyales na makikita nyo during dating pa lang. Pero bago yan, syempre, pag-usapan muna natin, ano ba talaga ang narcissist? So, hapyawan natin to, no? Mabilisan lang. Ang narcissist ay isang tao na sobra-sobra ang pagtingin at pagmamahal sa sarili nila. Parang umiikot lang ang mundo sa kanila, di ba? Gusto nila sila ang palaging bida, sila ang palaging pinupuri, sila ang laging tinitingala, kinikilala. Pero sa kabila nito, kulang sila sa empathy o pakikiramay sa damdamin ng iba. Okay? Sa psychology, mayroong tinatawag na narcissistic personality disorder. Ito ay isang mental health condition na to na nadadiagnose ng mga professionals. Pero kahit walang diagnosis, marami pa ring tao ang may tinatawag naman na narcissistic traits na makikita lalo na sa relasyon. Ito yung mga behavior naman
na makikita sa relasyon. So, meaning, ang pag-uusapan natin dito, hindi yung clinically diagnosed na mayroong mental health condition. No? Ito lang ang mga narcissistic behavior or mga traits na makikita ninyo sa relasyon ninyo. Hindi ibig sabihin may may tama na sa utak. Mga behavior lang ng isang narcissistic na maaaring present sa isang relasyon. Okay? So, ang mga karaniwang katangian ng narcissist, ito na, yung sobrang ego at self-centeredness. Parang laging iniisip lang ang sarili, palaging gusto nasa spotlight. Validation seeker, kailangan palaging pinupuri, kailangan laging may recognition, may attention. Kailangan maramdaman nila yung halaga nila. Kulang sa empathy, mahirap sa kanilang unawain ang damdamin ng iba. Manipulative, ito pa, madalas ginagamit ang ibang tao para sa sarili nilang interes. Kokontrolling ka niyan para sa kagustuhan nila. Gaslighting, pinapaisip ka na ikaw palagi ang mali, di ba? O nag-i-imagine ka lang sa mga sinasabi mo para sila lagi ang tama, ikaw ang palaging mali. Hindi marunong humingi ng tawad. Kahit sila na ang may mali, ikaw pa rin ang pagbibintangan, ikaw pa rin ang may kasalanan. Love bombing, eto na. Papasok to sa dating. Sa simula, sobrang sweet. Punong-puno ng pangako. Diba? Bigla namang nagbabago pag nakuha na yung tiwala mo. Okay. So, paano naiiba ang narcissist? Hindi lahat ng makasarili narcissist na, ha? Ang narcissist ay hindi lang basta self-confident. Sila ay walang balanse. Sobra-sobra talaga yung tingin nila sa sarili nila, yung parang halos wala silang malasakit sa ibang tao. So, yan yung narcissist, ha? Talagang buhos na buhos ang kanilang pagmamahal sa sarili nila. Okay, so simulan na natin. Pag-usapan na natin yung mga senyales na narcissist ang iyong mga kadate. Hanggat dating pa lang kayo, tingnan nyo na to, okay? Red flag number 1, sobrang bilis ng connection. Ito na yung love bombing. Diba? Sa unang-unang linggo pa lang ng nagde-date pa lang kayo, sasabihin na sa'yo, ikaw ang hinahanap ko. Pinakaiba ka. Iba ang pakiramdam ko. Parang kilala na kita habang buhay. Parang mahal na kita. Ganyan. Mabilis ang emosyon. Mabilis ang attachment. Mabilis ang mga pangako. Warning ko lang dyan sa inyo, di ba? Ang tunay na connection, lalo na emotional connection, dahan-dahan yan. Binibuild yan. Pinupuhunanan yan. Hindi yan basta-basta attach na kaagad sa'yo yung isang tao. In love na kaagad sa'yo yung isang tao. Ang narcissist ay minamadali kang ma-attach sa kanya. So may pagmamadali. Okay, yung number 2 natin, lahat ng ex niya ang may kasalanan. Kapag tinanong mo o nagkikwento siya tungkol sa mga ex niya, ang sagot niya dyan palaging ang ex niya ay toxic, ang ex niya ay may sayad, ang ex niya ang may problema, lahat ng kasalanan ay kasalanan ng ex niya. At siya, syempre, siya ang biktima. Okay? Ang normal kasi na behavior kapag nagkikwento ng hiwalayan tungkol sa ex, ay may mga accountability yan. Dapat may accountability ka. Lahat tayo. Hindi pwede yung 100% isisisi mo lang sa ex mo bakit kayo nagkahiwalay, di ba? Lahat tayo may contribution sa lahat ng consequences na nangyari noong nakaraan. Hindi pwedeng 100% isang tao lang. Pwedeng sabihin natin na lamang siya. Lamang yung ex mo, kaya kayo nagkahiwalay. Ibig sabihin, like for example, 90% siya may kasalanan, pero may 10% ka pa rin. So pag nagkikwento, hindi pwedeng puro na lang isisisi dun sa ex, di ba? So kung wala siyang accountability sa past, malaki ang chance na ikaw ang susunod na ex na may sayad. Diba? Pagkwento niya sa susunod niyang magiging karelasyon, ikaw na yung ex, ay may sayad kasi yun, kaya ako hiniwalayan. Ang laki kasi ng problema nun, kaya ako hiniwalayan. Pwedeng yun ang magiging possibility niyan. Sa susunod, ikaw na yung ex na may sayad, ikaw na yung ex na toxic, di ba? Kasi kung normal yan, pwedeng ikwento mo na, ay oo, nagkahiwalay kami ng ex ko. Pero alam mo yun, hindi lang talaga kami compatible. Parehas kaming may contribution sa aming paghihiwalay. Dapat ganon, di ba? Hindi yung isisisi mo lang 100% dun sa isang
sa ex mo. Okay, yung red flag, number 3 natin. Gusto kanyang ma-impress, pero hindi kanya gustong makilala. Ano ba to? Ito yung sa umpisa, sobrang pabida. Diba? Laging nababanggit yung mga achievements niya. Puro sarili niya ang kinikwento niya. Puro magaganda tungkol sa kanya. Pero kapag ikaw na ang nagkwento, nawawala yung attention niya. Binabalik ang usapan o ang spotlight tungkol sa kanya. Diba? Ang narcissist kasi, ang gusto niyan, yung paghanga mo, humanga ka sa kanya. Hindi niya gustong kilalanin ka. Diba? Kasi diba yung tunay na interesado sa'yo, dun sa mga nakaraan na video natin, yung tunay na interesado sa'yo na lalaki, kikilalanin ka niyan kung sino ka. Lahat ng tungkol sa'yo, lahat ng interest mo, gusto niyang malaman, diba? Pamilya mo, anong hobby mo, anong gusto mo, anong favorite mong kainin, lahat ng tungkol sa'yo, pag talagang gustong-gusto ka ng lalaki, aalamin niya yan. Pero ang narcissist, hindi. Ang gusto lang yan, ma-impress ka sa kanya, pero hindi kanya kikilalanin ng buong buo. Okay, yung red flag number 4 natin, mahilig yan sa papuri. Yun nga, dahil nga gusto niya, lagi lang siya yung pinupuri. Pero hirap na hirap yan magbigay ng papuri sa iba. Gusto lang niya, siya lang yung pinupuri, siya lang yung binavalidate. Tapos ang bilis niyan ma-offend kapag hindi siya pinupuri. Kapag hindi siya na-validate or nabigyan ng recognition dun sa kanyang ginagawa, ang bilis niyan ma-offend. Pero kapag ikaw ang nangangailangan ng reassurance, 'di ba, ng appreciation, wala. Kung meron man, parang kulang or parang kaplastikan pa pagka pinuri ka, 'di ba? Parang hindi totoo. So early sign ito na one-sided ang emotional dynamic. So kapag tinanggap mo ito, huwag kang magtaka na sa bandang huli ng inyong relasyon, ikaw lang ang mapapagod, ikaw lang ang lalaban sa relasyon nyo. Kasi one-sided yan. Senyales na to na magkakaroon kayo ng one-sided emotional dynamic. So tanggapin mo na kapag pinapasok mo sa buhay mo yung ganitong mga behavior, tanggapin mo na sa bandang huli, ikaw ang mapapagod. Okay, number 5, binabaliw ka kaagad sa maliliit na bagay. Yung sa dating pa lang, bigla siyang nagtatampo nang hindi mo maintindihan kung bakit. Nagagalit kapag may simpleng delay lang or late or ginagawang issue yung maliliit na bagay. Diba? Halimbawa, nagde-date kayo, kumakain kayo, na-delay lang yung delivery ng pagkain nyo, yung pag-serve sa inyo. Irritable na, nagagalit na kaagad. Sa pagmamaneho, nakikita yan. Diba? Makikita mong init ng ulo. May konting dumikit lang, nagagalit na. Mga ganyang maliliit na bagay, nagagalit ka agad. Ako, red flag yan, di ba? Tapos, kapag sinita mo siya, wag ka naman ganyan, di ba? Wag kang basta nagagalit. Ano isasagot sa'yo? Hindi, biro lang naman. Ang sensitive mo naman, di ba? Hindi naman ako seryoso, biro lang naman yan. Ito ang maagang senyales ng gaslighting. Nakita mo na na mali yung ginagawa niya, pero ibabalik niya sa'yo, di ba? Na ikaw naman, sensitive ka naman, hindi naman ako seryoso sa ginagawa ko, di ba? Babalik to natin. Gusto niya ng access, pero ayaw niya ng boundaries. Gusto niya, alam niya anong ginagawa mo, alam niya ang oras mo, di ba? Mabilis ka dapat mag-reply or sumagot kapag tumawag siya, pero pag ikaw ang nagtanong, ikaw ang humingi ng clarity. Ikaw ang nag-set ng boundary. Umiiwas na yan. Irritable na yan. Nagagalit na yan. Kasi ang gusto niya ay control, hindi connection. Okay, yung number 7, may konting panlalait na tinatawag na joke. Diba? Sa umpisa pa lang, may mga biro na sasabihan ka, halimbawa, ang slow mo naman. Ang arte mo, no? Yung mga ganyan. Masyado kang sensitive. Ganyan pala ang itsura mo pag wala kang makeup. Diba? Sa loob mo, pag narinig mo yung mga yan, may kirot. Diba? May kirot. Kasi kahit na ba joke yun, dapat bang sabihin yun? Diba? Ang narcissist kasi, sinusubukan ka muna. Kung hanggang saan mo
kakayanin ang panlalait. So kapag umubra yan sa'yo, uulitin niya yan at hindi lang basta uulitin. Siyempre, tumataas ang level ng panlalait niyan sa'yo. So, parang itetest ka niyan. Subukan ka niyan sa mga biro-biro. Lalait-laitin ka niyan sa pabiro-pabiro. Hanggang sa hinayaan mo, pinabayaan mo. Pagdating ng araw, talagang nilalait ka na. Kasi alam niya na pwede. Umubra sa'yo. Kaya ulit-ulitin niya. Number 8, parang ikaw na kaagad ang nag-a-adjust. Diba? Nagde-date pa lang kayo. Ikaw na umiintindi. Bawa sa oras, sa schedule, ikaw na mag-a-adjust para lang matuloy yung date nyo. Diba? Ikaw ang nagsusorry. Ikaw ang nag-a-adjust sa ugali, sa emosyon. Diba? Mainitin ng ulo. Nag-a-adjust ka para lumamig ang ulo niya kapag nairita siya. Diba? Kapag umpisa pa lang, dating pa lang, napapagod ka na, nag-a-adjust ka na para walang gulo, 'di ba? Para walang tampuhan. Hindi ito coincidence. Ito ay pattern. Ganyan talaga siya. Behavior niya 'yan. Kaya ingat-ingat kayo dito, huwag kayong magpakamartir, ha? Huwag kayong adjust ng adjust para lang matuloy ang date. Adjust ng adjust para maging kayo. Kung hindi, habang buhay ka mag-a-adjust. So ayan, natapos na natin ang mga senyales na baka narcissist ang kadate mo. Ang part 2 natin interesting. Palagay na, tinuloy mo tong kadate mo, naging kayo na. Di ba? Magkarelasyon na kayo. Di ba? So magkasama na kayo sa bahay. So yan ang susunod natin na video. Ano naman ang mga ginagawa ng mga narcissist na yan kapag kayo na, pag mag-asawa na kayo or kasama mo na sa bahay. So yung mga wala na sa dating stage, kayo na talaga. Ano na ang ginagawa ng mga narcissist na yan. Thank you so much sa panonood muli and see you sa part 2. Thank you. Bye-bye.